Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot at mas maunawaan mo pa ang mga aralin dito sa ating Araling Panlipunan 1. Tayo ay nasa second quarter na at ito ang ating unang linggo. Ang ating topic, konsepto at mga miyembro ng pamilya. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, it's your time to subscribe para naman po updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Ang layunin natin para sa araling ito, inaasahan na may papaliwanag ng mga bata ang konsepto ng pamilya at kung sino-sino ang bumubuo nito. Yan ang ating pag-aaralan para sa unang linggo ng Araling Panlipunan. Makinig mabuti sa tula na babasahin ni teacher. Ang pamagat nito, Pamilya, isinulat ni Juliet Roque. Kay sarap pagmasdan ng masayang pamilya. Si ama't si inay, responsable sa tuwina. Ang Diyos ang sandigan sa tuwi-tuwina. Mga anak, pinalaki ng may takot sa Diyos. Tinuruang gumawa, magpawis at magpagod. Pagkat puhunan daw iyon sa paglaking lubos. Edukasyon ng anak ay itinaguyod. Kahit na mga ang palad sa pagod, basta't sa pamilya ay may maitustos. Di nag-aaway sa harap ng supling. Kapakanan lagi ng anak na hirang ang nasa at pansin. At pagmamahalan ang laging inaangkin. Naunawaan niyo ba ang tula natin? Kung hindi, ay ipapaliwanag ni teacher kung gaano kaimportante, kahalaga na itong tulang pamilya at kung ano ang nakapaloob dito. Sabi dito, yun daw nanay at tatay ay responsable. Pagka sinabing responsable, ito yung ginagawa lahat ang tungkulin bilang mga magulang sa kanilang anak, na yung kanyang mga anak ay pinalaki na may takot sa Diyos. Na kahit daw si nanay, si tatay ay mangapal, pagka sinabi mangapal yung palad nila, sa pagod, sa trabaho, okay lang. Ang mahalaga para daw dun sa mga magulang ay maibigay yung kailangan o pangangailangan ng kanyang mga anak. Yung tinatawag na supling, yung nabanggit dito na supling, ito yon. Halagyan ng guhit ni teacher. Sabi dito, supling. Pagka sinabing supling, anak, kayo yun. Yan, hindi daw nag-aaway sa harap ng mga anak. Dapat para matanim sa isipan ng bata na ang pamilya ay dapat puno ng pagmamahalan. Sabi dito, kapakanan lagi ng anak na hirang ang nasa at pansin. Totoo naman yun. Alam niyo ba, ang mga magulang, ang tanging nais lamang namin sa aming mga anak, sa inyo, yan, sa mga bata, ay yung ikabubuti ninyo. Kaya yung mga, kung kayo ay napagsasabihan ni nanay, ni tatay, huwag kayong magagalit dahil ang ibig sabihin lang nun ay mahal ka ni nanay, ni tatay dahil tinatama niya ang iyong pagkakamali. At sabi pa dito, ang pagmamahalan ay laging inaangkin na dapat mayroon sa pamilya, yung pagmamahalan. At syempre, maging sentro ng inyong pamilya ay ang ating Diyos. Okay? Ayan, naintindihan nyo na bang mabuti yung tula? Pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa hanay B ang tinutukoy na kasapi ng pamilya sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ayan, siguraduhin mo na kalapit mo na ang iyong notebook para makasabay ka na sa pagsasagot natin sapagkat babasahin ni teacher itong mga nakalagay sa hanay A. Ito ang ating hanay A. Number 1. Pagmasdan mo ng mabuti yung mga larawan natin dito sa A, B, C, D, E para mabilis kang makapili ng iyong sagot. Number 1. Tatay. Hanapin si tatay at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong notebook. Number 2.
nanay. Number 3, kuya. Number 4, ate. At number 5, bunso. Tapos ka na ba? O di ba napakabilis lang? Punta na tayo sa sumunod. Ano nga ba ang kahulugan ng pamilya? Sino-sino ang bumubuo sa pamilya? Ang pamilya, karaniwang binubuo daw ito ng ama, ina, at mga anak. Yun yung pangkaraniwan, ha? Ibig sabihin sa pagka sinabing pangkaraniwan ay kalahatan. Hindi man kalahatan ay karamihan. Ayan, karamihan sa pamilya ang bumubuo nito ay ama, ina at mga anak. Pero may pamilya naman na binubuo lamang ng ama at mga anak. At mayroon din naman na binubuo ng nanay lang tapos mga anak. At may iba pang pamilya na kasama ang mga lolo at lola. Sa aking case, kay teacher, ang bumubuo sa pamilya ko, ako, tapos yung baby ko, nanay at tatay ko, ang aking kapatid, 2 kapatid, tapos yung isa kong kapatid ay may anak na. Wala akong kasamang lolo at lola, wala rin akong kasamang tito at tita. So, yan. Next na tayo. Ay, nga pala, yung si teacher may anak, may asawa din naman. Si teacher ay hindi nga lang kasama ang asawa sa lugar namin sapagkat nagtatrabaho sa ibang lugar. So, ganun. Pagmasdan natin ang mga larawan. Sila daw yung kasapi ng pamilya na tinatawag nating karaniwang bumubuo sa pamilya. Karamihan, karamihan lang ito. Ito yon. Kumbaga, siguro sinasabi nila ideal family, parang ganun, na mayroong tatay, nanay, ate, kuya, bunso. Wala naman problema kung kayo ay binubuo lang ni nanay, ikaw, okay lang yun. O kaya naman, nanay, tatay, tas ikaw lang, o nag-iisang anak ka, walang problema. Pamilya pa rin kayo na maituturing. O kaya naman, kasama nyo sa bahay si lolo, si lola, si mama mo, si papa mo, tapos ikaw. O kaya naman, marami kayong magkakapatid, pamilya pa rin na maituturing. Dahil iba't iba naman ng klase ng miyembro ng pamilya mayroon sa bawat pamilya. Ito ay sinasabi lang na pangkaraniwan o ito yung karamihan lang sa bumubuo sa pamilya. Okay? Pagmasdan ng mga sumusunod na larawan, iba't iba ang bilang ng kasapi ng pamilya. Totoo naman yun. Hindi ko sinabi na ito yung karaniwan na pamilya, ito na yung sa pangkalahatan o ito na yung lahat. 5 miyembro lang, hindi ganon. Sapagkat kami, dito sa bahay, kami ay 2, 4, 5, 6, 7 kami sa bahay namin. O, di ba? O, lagpas kami dun sa karaniwang bilang ng miyembro ng pamilya. Dito daw sa larawan A, ito, sa larawan A natin, mayroong 4 na miyembro ng pamilya. Si nanay, si tatay, tapos si ate, si kuya, wala silang bunso. O, yung isa bunso dito, yung isa panganay. Tapos dito sa larawan B, mayroon silang kasamang lolo, lola, si mama, si papa, si bunso, si kuya. Tapos dito naman sa ating sa larawan C, si daddy, tapos ito yung kanyang 2 anak. At ito naman sa larawan D, si mami at saka yung kanyang anak na lalaki. Ngayon, itong mga ipinakikitang larawan ay uri pa rin ng pamilya. Matatawag pa rin itong pamilya dahil sila ang miyembro ng pamilya sa kanilang bahay. So, yun yung tinatawag nating pamilya. Okay, dito sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, meron pa itong kasunod na gawain na pipili ka lang ng isa. Ito ba o yung sumunod ang iyong gagawin? Isa lang doon ang iyong gagawin. Okay? Naintindihan ba? Isa lang. Dito nakalagay, gawain sa pagkatuto bilang 2.
Kopyahin ang larawan ng bahay na nakaguhit sa ibaba. Iguhit sa loob ng bahay ang mga kasapi ng iyong pamilya. Si teacher kasi hindi mahusay mag-drawing. Aminado naman ako doon. O, halimbawa, halimbawa lang na ito yung napili ko na gagawin ko. O, do-drawing ko si tatay ko. Ayan. Si tatay ko, si nanay ko. Ganda ng drawing teacher, no? Ayan. Tapos, ako. Ayan, mahaba yung buhok ni teacher, eh. Uy, parang bata lang ni teacher, no? Tapos, may baby ako. Ayan, may baby si teacher. Tapos, ang aking little sister. Ang aking older sister. Yung mas matanda sa akin, ate ko. Si ate ko. Tapos, meron siyang baby. Yan, nilagay ko na lang doon. Ay, hindi kita si baby. Dito na lang. Ayan, may baby boy siya. Ayan, yan ang bumubuo sa aming pamilya. Si nanay, si tatay, ako, si baby ko, si ate ko, yung bunso namin, tapos yung baby niya. O, di ba? Kung ito yung napili mo na gagawin mo, ganyan lang kasimple ang iguguhit mo sa iyong notebook. Kung sino-sino ang bumubuo sa miyembro ng iyong pamilya. Kung 10 kayo, ay di 10 yung ida-drawing mo. Kung 4 kayo, 4. So, ganun lang kasimple. Ayan. O kaya naman ito. Kung ito naman ang napili mo, ganito ang gagawin. Ipakilala ang bawat kasapi ng iyong pamilya sa malikhaing paraan. Bumuo ng isang talata na naglalarawan. Kung ikaw ay magaling na, mahusay na sa pagbuo ng mga pangungusap, kayang-kaya mo itong gawin. Ngayon, kung napili mo pa rin na ito yung gagawin mo, magpatulong na lamang kay nanay o kay tatay o kung sino man gumagabay sa iyo sa paggagawa mo nitong pagsasagot mo na itong module na to ng ating activity sa kung paano isusulat yung gusto mong sabihin. Sa malikhaing paraan daw ito talata. Ikukwento mo lang. Halimbawa, ang aking nanay ay siya ay ganito, ganyan. Ang aking tatay ay nagtatrabaho siya ay, ganun. No, kung ito yung napili mo. So, pili ka lang, alin dun sa gawain 2 o gawain 3 ang iyong gagawin. Okay na? Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito, gagawin mo na talaga ito sa iyong notebook. Sagutan ng mga patlang sa tulong ng iyong magulang o tagapagturo sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Nandito na si teacher. Kung ikaw ay kasabay ko na nagsasagot, okay? Ay much better para mabilis mo nang magawa itong activity natin. Okay? Ako si. Yan. Sulat mo to. Tapos, ako si pangalan mo daw. Tapos dito, ilan ang kasapi ng iyong pamilya? Sulat mo. O halimbawa lang si teacher ha. Halimbawang ako. Si teacher. Ako si Eternally. Okay. Celis. Tapos, 7. 7 kami di ba? Pero kung ilan kayo, yun yung isusulat mo. Tapos si Tope. Para nagawa na natin ito ng mga nakaraang aralin natin. No? Kaya madali mo na ito masasagutan. Si, pangalan daw ng iyong tatay, ang aking ama. Tapos, pangalan ng iyong nanay. O, ang nanay ko naman, ha? Ito ay sample lang, ha? Sample lang. Kasi, para alam nyo lang yung gagawin. Si Nene Tope ang aking ina. Yan yung para sa akin, ha? Anong pangalan ng nanay mo? Yun ang isusulat mo sa'yo. Tapos, si Sina. Kung ikaw ay may kapatid, isulat mo dito ang pangalan ng kapatid mo. Kung wala kang kapatid, hindi mo na ito ilalagay. Yan. Kung wala kang kapatid ha, hindi mo na ito ilalagay yung parteng yan. Pero kung may kapatid ka, isulat mo dito. Si o sina, kung isa lang, sina kung 2 o higit pa ang iyong mga kapatid. So, yun lang yung iyong gagawin. Akin ang bubrahin ito. Baka maisulat mo pa ha, magbago ang iyong pangalan at pangalan ng iyong nanay at tatay. Alright, next.
Gawain sa pagkatuto bilang 5. Tanungin ang bawat kasapi ng iyong pamilya upang masagutan ang mga patlang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Pasensya na ha, kids. Kasi ito, kailangan mo talagang isulat sa notebook. Susulat mo to. Okay lang yan, practice na rin yan ha. O, makakapag-practice ka pa magsulat. At saka mahaba-haba naman yung panahon na gagawin mo ito, kaya okay lang yan. Just take your time, okay? Ang aking ama ay si, o parang naulit lang, okay? Tapos magpatulong na sapagkat hindi mo naman siguro alam kung ilang taon na si tatay o si daddy, si papa, no? Kaya tatanungin mo sila. Siya ay, ilang taon na siya? Ang kaniyang paboritong libangan. Ano libangan ni, ni daddy mo o ni papa mo? Tapos, ang aking ina ay si, siya ay, ilang taon na siya? Ang kaniyang paboritong libangan ay si... May kapatid ka ba? Kung may kapatid ka, sulat mo. Kung wala namang kapatid, ay di itong part na to, itong nandito sa baba, hindi nakasama sa sasagutan mo. Kasi, kung wala kang kapatid. Pero kung may kapatid ka, sulat mo kahit isa lang yung nakalagay dito eh. Baka kasi mamaya, 6 pala yung kapatid mo. Nako, mahihirapan ka. Ang dami. Pero pili ka na lang kahit isa lang na sa mga kapatid mo na isusulat mo dito. Okay? Next na. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Number 1. Ang pamilya ay palaging binubuo ng ama, ina, at mga anak. Palagi daw ha, palaging binubuo ng ama, ina, at mga anak. T-O-M. Tama o mali? Number 2. Sina lolo at lola ay maaring bahagi rin ng pamilya. Pwede ba yon? Si lolo, si lola maging bahagi ng pamilya? Tama o mali? Number 3. Matalik kong kaibigan si Dulce. Kaibigan ha, kaibigan. Siya ay kasapi ng aming pamilya. Pag sinabi nating pamilya, tandaan, ito ay yung mga kasama mo sa bahay. Number 4. Ang pamilya ay laging binubuo ng maraming kasapi. Lagi ba na maraming kasapi sa pamilya? Tama o mali? At number 5, hindi matatawag na pamilya ang anak at ama o ina lamang ang kasama. Pagka daw si nanay lang yung kasama mo, hindi na kayo matatawag na pamilya. O si daddy lang ang kasama mo, hindi na daw kayo matatawag na pamilya. Tama ba yon o mali? Okay na, next. Ito naman ang ating gagawin. Punan ng mga kahon ng mga angkop na salitang iyong natutuhan sa araling ito. Hanapin sa kahon ang iyong sagot. Ito yung pagpipilian natin. Ama o tatay, bahay, ina o nanay, kumpleto, pamilya, at tao. Hindi na ito isusulat ha. Itong kabuuan na to, huwag mo na isulat. Masyado na mahaba ito. Okay. Ang patlang ay karaniwang binubuo ng, ano daw yung mga bumubuo sa patlang? Ito muna yung una. Ano kaya ito? Tapos binubuo daw ito ng patlang, at mga patlang. Tapos, tuloy natin, may mga pamilya na kasama ang lolo at lola. May mga pamilya ring ama o ina lamang ang kasama ng mga anak. Maliit man o malaki ang... maliit man o malaki, patlang man ang magulang o hindi, maituturing pa rin itong pamilya. Para may nawawala ditong pagpipilian. Isulat ni teacher ha. Parang walang salitang anak. Ayan, kasama ito sa pagpipilian ha, be. Ayan, kasama yung anak. Okay na? Alright.
And that's it for this video. Ganun lamang kabilis para sa ating aralin sa panlipunan week 1. Tandaan, ang pamilya, kahit maliit o malaki, ay matatawag pa ring pamilya. Ang karaniwang bumubuo sa pamilya, nanay, tatay, mga anak, pero hindi ibig sabihin na dalawa lamang kayo sa inyong pamilya ay hindi na kayo pamilya. Hindi yon. Kahit ilan kayo sa pamilya, maituturing pa rin kayong pamilya. Okay? At siguraduhin na kayo ay nagmamahalan para maging masaya ang pamumuhay ng inyong pamilya. That's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!